Nag-deploy na ng mga libo-libong mga sundalo ang Amerikano dyan sa South China Sea at meron na ring mga armas na panggwera ang dumating sa ating bansa. So yan ang ating pag-uusapan sa videong ito mga kapolitika. Bago ang lahat ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So mga kapolitika, ating pag-uusapan ngayon itong mga dumating na armas dito sa ating bansa na kung saan is dito na tayo sa direksyon na papunta sa gwera or digmaan. At napanood ko nga din doon sa isang video na kung saan is meron ng mga libo-libong armies or sundalo itong mga kano na kung saan is nandyan na nakadeploy sa South China Sea. So ano ang indication nito at atin ring pag-uusapan dito sa ating video itong secret agreement at itong naging trilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Amerika. Okay, so yun ang ating pag-uusapan. Now mga kapolitika, nitong mga nakarang araw is merong press conference itong si former President Rodrigo Roa Duterte dito sa Davao City at sinabi niya ano ba itong secret agreement na sinasabi ng ni Roque at ang sabi rin ni Bongbong Marcos, itong sinabi ni Roque is gentleman's agreement pero ang sinabi ni Bongbong Marcos is secret agreement daw. At hinamon nga itong si Bongbong Marcos itong si former President Rodrigo Roa Duterte na ilabas or sabihin sa kanya ano yung napagkasunduan ng bansang China at nung administrasyong Duterte nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. So parang hinamon niya itong si Digong. Now, ang sabi ni former President Duterte doon sa kanyang press conference sa Davao City, kasi nagpa-press con ito matapos na suspendihin yung governor doon, ang sabi niya, itong rights ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea at sa Ayungin Shoal at dito sa Mischief Reef, kasi nawala ito noong panahon ni former President Noynoy Aquino nung pabalik-balik si Trillanes doon sa China. Okay, so itong Mischief Reef at itong Ayungin Shoal is nawala yung control diyan sa mga areas na yan nung panahon ni Pinoy. Pero nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte is walang teritoryo ng Pilipinas ang nawala. Yung control sa isang teritoryo is nawala. Kasi hindi naman pwede natin sabihin mga kapolitika na yung West Philippine Sea, kasi dagat yan at iba kasi ang batas sa dagat at sa lupa. So ibig sabihin nun, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw may titulo ka dyan sa West Philippine Sea, dyan sa Ayungin Shoal, is hindi na pwedeng maglayag or hindi na pwedeng manghuli ng hindi na pwedeng makabenefit yung ibang bansa sa natural resources dyan. Kasi unang-una ang batas po ng dagat, ang meron lang po tayo dyan, yung nanalo tayo doon sa tribunal is control lang. Okay? So control lang meron tayo, hindi pwedeng angkinin natin na sa atin yan or bawal po pumasok dyan ng ibang bansa para kumuha ng mga natural resources kasi hindi nga po yan lupa. Okay, magkaiba po ang lupa, ang batas ng lupa sa dagat. So ang meron lang tayo ng control pero nawala po ang control natin dyan nung panahon nagkaroon kasi ng standoff dyan, di ba? Maugong yung balita noon na nagkaroon ng standoff yung Coast Guard ng Pilipinas at ng China. So nagkaroon na ng conflict doon, nagsimula kasi nung time ni former President Noynoy Aquino. So pabalik-balik si Trillanes doon sa China at hindi natin alam ano ang nangyari doon sa kanilang pag-uusap ni Trillanes at bakit nawala. Kasi nung time ni former President Duterte mga kapolitika, sinabi niya doon sa interview na inassert daw kasi pumunta nga ng China itong si former President Duterte doon, di ba, sa China at nakausap niya si Xi Jinping at yung ini-issue sa kanya ngayon is nagkaroon daw sila ng secret agreement, itong sinabi ni Bongbong Marcos. So inassert ni former President Duterte itong rights ng Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal at sa Mischief Reef. Yung control, okay, kasi hindi naman nga tayo mag-claim na sa atin talaga yan at bawal ang ibang bansa kasi iba nga po ang batas ng lupa sa dagat. Okay, so ang sabi ni former President Rodrigo Roa Duterte is ibigay nyo sa amin yung control dyan sa mga areas na yan or sa mga territories na yan. Pero bato po ang sinagot ni Xi Jinping. So ang sabi ni Xi Jinping doon kay Duterte is no, hindi kayo ang may control dyan sa Ayungin Shoal at sa Mischief Reef at sa West Philippine Sea. Kasi mga kapolitika, yung Pilipinas is isang mahinang bansa, di ba? So paano magkakaroon ng control ang Pilipinas diyan sa
West Philippine Sea at yung mga teritoryos na pinag-aagawan. Hindi naman tayo makapangyarihang bansa. So of course, yung magkakaroon ng control dyan is yung mga makapangyarihang bansa katulad ng China. Okay, at in fact, itong Vietnam nga is meron ring claim dyan pala sa West Philippine Sea. Nalaman ko doon sa aking research na kung saan is itong Vietnam pala is meron ding claim dyan sa West Philippine Sea, itong Indonesia, itong Malaysia. Kasi part yan ng economic zone ng Pilipinas, pero meron ding claim ng ang ibang bansa. Pero bakit hindi sila nangahamon ng away, ng gwera? Okay? So yun in-assert ni former President Duterte yung rights ng Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal, pero nagmatigas nga yung China. So ang tanong ngayon kay Bongbong Marcos is, sige, gawin niya yung gusto niya na kung saan is paalisin yung mga China dyan, kasi nung time ni Duterte is hindi naman niya kayang paalisin yan, kasi nung time nga ni Duterte is nandyan na mismo yung mga inchik, meron na silang mga pasilidad dyan. So ang ginawa ni former President Duterte is nagkaroon lang silang friendly agreement. Okay, walang war, walang sigalot, walang conflict, basta payagan nyo rin yung mga mangingisda na mga Pinoy na mangisda dyan, and at the same time yung mga mangingisdang Chino. Okay, so kasi instead na makipagwera, instead na makipag-away pa tayo dito sa China, is magkaroon na lang ng diplomasya. Okay, kasi mga kapolitika, bakit ganito ito na naging stand ni Bongbong Marcos mula nung pabalik-balik siya dyan sa US. Kasi itong si Bongbong Marcos is sinusulsulan yan. Okay, alam naman natin na itong maging war, itong maging gulo dyan sa West Philippine Sea, kasi hindi naman talaga away ng Pilipinas yan. Itong issue ng West Philippine Sea is sinasakyan lang yan nitong mga mayayamang bansa, just like US. Kasi ang US is hindi pwedeng direktang makipaglaban sa China. Bakit? Kasi merong mga trilyones na utang yan. Parang nakakahiya naman sa US na sila ay direktang girahin yung bansang kung saan sila ay may trilyones na utang. Okay, at isa pa, bakit manghahamon ang Pilipinas ng war at manghahamon tayo ng war dyan sa China na kung saan wala naman tayong mga armas. Okay, bad timing yung panghahamon natin. Kung gusto natin na respetuhin tayo ng China, mag-armas tayo. Okay, mabuti din yung pinagtatanggol natin yung teritoryo natin, pero ang point doon is meron ba tayong mga modern na weapons? Meron tayong mga ballistic missile, yung mga continental ballistic missile, yung paliliparin lang dito sa ating bansa at abot ng mga hundreds of kilometers para punteryahin yung kalaban natin. Meron ba tayong mga drones? Okay, meron ba tayong mga robocops, yung mga pwedeng i-deploy na mga robots para yun ang makipag-war? Meron ba tayong mga rockets? So yun palang mga kapolitika, dapat maghunos dili ng mga Pinoy na kung saan is hindi tayo dapat makipag-gyera base sa ating emosyon. Kasi paglulusob tayo dyan, kasi sinasabi ng mga tao na meron naman tayong mutual defense treaty dito sa Amerika, sa Japan, sa Australia. What if sasabihin ng mga bansang yun, wala na kaming pangsuporta dyan sa Pilipinas? So ang tendency nun, tayo na lang ang sasalo nitong mga rockets ng China. Kasi ang gera po ngayon, hindi na po yung mga pistula at baril. Pindutan na lang yan mga kapolitika. Pwede nilang paliparin yung nuclear nila dyan mula sa China, paliparin dito sa Pilipinas, kasi hindi na nga tao yung makipaglaban sa atin. Pwede lang mag-deploy ng mga robots, yung mga hybrid humans nila. So ganun na po ang labanan ngayon mga kapolitika. Okay, at sana ay maging aral yung nangyari dyan sa Japan. Yung sa Japan kasi is, di ba merong binomba dyan yung Hiroshima at Nagasaki. Hanggang ngayon is pinifilter pa nila yung kanilang tubig, kasi yung tubig nila is na-contaminate ng nuclear. Gusto ba natin yun? Sana maging aral yun yung sa Chernobyl, Russia, di ba? Hindi na matirahan yung lugar kasi merong nuclear doon na sumabog. So dapat yun is isipin ng mga Pinoy na kung saan itong China is, hindi lang po China yan, maging kampi din lang Russia. Itong Iran na kung saan is meron silang mga drones. Yung technology nila sa drones is advanced. At dito nga, di ba, natatalo yung Ukraine dahil sa drones na supply ng Iran. Hindi kaya ng West at ng US na isupply yung Ukraine, kasi nga dahil sa mga advanced na drones na gamit ng Iran. So magkakampi-kampihan yan mga kapolitika. Hindi nga nila kaya yung Russia, what more kung sasali itong China. Okay? So yun lamang mga kapolitika. I hope meron kayong natutunan.